aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-16 sa buwan ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. In partnership with the Marikina Police Station. Siyempre, kasama ko ang aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali din sa iyo, partner. Isang magandang tanghali po at isang mapagpalang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Partner, gusto nating batiin ang lahat ng kapulisan dito sa Marikina City Police Station sa pangunguna ng ating minamahal na Chief of Police, ang napakasipag, si Police Colonel Ben Liner Capili. At gayon din ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa pamumuno ng ating butihing alkalde, si Mayor Marcy Marcelino Teodoro. Muli po mga kababayan, samahan niyo po kami sa isang oras ng aming programa. At maya-maya lamang po ay ipapakilala po namin sa inyo ang aming mga panauhin sa tanghaling ito na siyang makakatuwang po natin sa paghahatid sa inyo ng mga impormasyon at balita. Partner, gayon din, samantalahin ko na rin yung pagkakataon para batiin at i-congratulate natin yung ating bagong talaga na ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas, si Police General Leonardo B. Carlos. Congratulations po sir sa inyong well-deserved promotion at appointment. Asahan niyo po sir na ang buong kapulisan ay nakasuporta sa lahat ng inyong magiging mga programa sa ating organisasyon. At patuloy po nawa kayong gabayan at pagpalain ng ating dakilang lumikha. Partner? Pati tayo ng isang magandang tanghali sa bumubuo po ng Kaagapay Media Action Group headed by our Chief Police, Police Colonel Ben Liner Capili. Oo, nasa mid lang ako kanina, may nakaalala lang sa akin. Ayun, ang bumubuo po ng Lingkod ng Bayan Media Action Group. Siyempre magandang tanghali po
sa ating mga kasama. Ang ating COP, Police Colonel Ben Liner Capili, si ating Akopa muna, Police Lieutenant Colonel Anthony Sigantang, ang Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, ang ating Akopo to, no? Police Lieutenant Colonel Gonzales, ang SCAS. Ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. Siyempre, ang ating reporters, si Corporal Chris Jean Pati, Corporal Robin Barameda. At sa ating technical staff, Corporal Karen Gay Canuto, at si Corporal Kapalad. Sa aking pilot, si Corporal Clado, thank you very much. We arrive earlier pa sa time natin. Thank you, thank you. At kay Rain, thank you rin. So, tuloy-tuloy na po tayo. Maaari nyo po kaming pakinggan sa DWBL 1242 kHz sa Talapitan. Mapanood sa FB live streaming ng DWBL at sa YouTube. Maaari din po kayong mag-send ng message, no? Bago tayo po mailan lang, nais ko pong magpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa tanggapan po ni Senator Ping Lacson. Ito po ay kaugnay pa rin sa aming idinulog, no? Thank you very much kay Retired General Rene Samonte, ang ating Senate Sergeant at Arms. Gayon din kay FOM sa kanyang secretary. Thank you po. Napakalaking tulong po ito para po sa aming idinulog sa inyo sa kalagayan po na aking pamangkin. Once again, thank you very much, Senator Lacson. So, tayo po ay pumailan lang na. Atin pong ihahatid ang mga nagbabagang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Dalawang most wanted sa Marikina arestado sa magkasunod na operasyon. Ang detalye atid mo, Corporal Barameda. Nagtapos ang pagtatago ng dalawa sa most wanted person ng Marikina sa parehong kasong serious physical injury na inisyu ng Marikina Metropolitan Trial Court, Branch 94, matapos na maaresto sa agresibo at pinaigting na operasyon ng warrant and subpoena section sa pangunguna ni Police Lieutenant Archie Palomar, hepe ng nasabing unit. Sa unang operasyon na aresto at kinilala naman ng suspect na si Rafael Orpilla, 40 taong gulang na paong residente ng lungsod ng Marikina, na nadakip pasado alas 9 ng umaga sa kahabaan ng Iwayg Street, Doña Petra, Barangay Tumana, lungsod ng Marikina. Kasunod naman ng operasyon, nadakip ang isa pa sa most wanted person na kinilalang si James Calliope, 19 na taong gulang na naaresto sa pasado alauna ng hapon taong kasalukuyan sa kaparehong lugar sa syudad ng Marikina. Kasalukuyan namang nakapit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Higit sa 340 kilo na halaga ng shabu ang nasamsam sa pinaigting na anti-drug operations ng Marikina City Police Station noong nakalipas na linggo. Ang detalye, Corporal Barameda. Arestado ang dalawang suspect sa kasong paggamit at pagtutulak na may kinalaman sa illegal na droga sa isinagawang bypass operation sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., Deputy Chief ng Marikina Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa kahabaan ng Shaw Avenue, Concepcion 1, syudad ng Marikina noong ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ito ay matapos na positibong mabilhan ng pulis na umaktong posture buyer ang mga suspect ng ipinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na shabu. Kinilala naman ng mga suspect na sina alias Budi at alias Bibe na parang mga residente ng lungsod ng Marikina. Tinatayang higit sa 88,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga suspect. Kasalukuyan naman silang nakapit sa Marikina Custodial Facility. Isa pang bypass operation ay sinagawa ng Marikina Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa dalawang suspect sa kasong paggamit at pagtutulak na may kinalaman sa Comprehensive Dangerous Drug Act o RA 9165 sa kahabaan ng JB Street, Barangay Nangkas, lungsod ng Marikina
noong ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ito ay matapos mabilyan ng pulis na umaktong posture buyer ang mga sospek ng ipinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na shabu. Tinatayang higit sa 119,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga sospek na kalaunay kinilalang sina alias Bolter at alias Totoy na pawang mga residente ng siyudad ng Marikina. Arestado din sa isa na namang bypass operation ng Marikina SDEU ang 2 pang sospek sa kasong pagbebenta at paggamit ng ipinagbabawal na droga o shabu matapos na mapagbilya ng pulis na umakton ulit na posture buyer ang mga sospek na kinilalang sina alias Daddy at alias Kim na pawang residente din ng Marikina. Naaresto ang mga sospek sa kahabaan naman ng Crisantimum Street, Barangay Barangka, siyudad ng Marikina pasado alas 5 ng hapon ng ika-15 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Tinataya namang higit sa 60,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam ng otoridad sa ikinasang operasyon. Kasalukuyan namang nakapit ang mga naturang sospek sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Menor de edad na kinakalinga sa bahay ampunan ginahasa. Suspek arestado. Ang detalye, ihatid mo, Corporal Pati. Okay, habang inaantabayan na natin si Corporal Pati. Paglabag sa Republic Act 7610 ang kinakaharap ngayon ng 2 lalaki na kinilalang sina Rene Morales, 26 na taong gulang, at Ronnie Sitjar, 27 taong gulang. Parehas na nakatira sa Barangay Jesus de la Peña, Marikina City. Matapos nilang saktan ang magkapatid na sina JM at ES. Parehas na minor de edad noong ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa mga biktima, nakita nila ang kanilang ina at kapatid na babae na mainitang nakikipagtalo sa mga sospek. Agad silang lumapit upang umawat, ngunit walang ano-ano'y hinawakan ng sospek na si Rene Morales ang braso ni JM at sinuntok pa siya sa mukha. Sabay tulak din ng isa pang sospek na si Ronnie Sitjar sa biktimang si ES, dahilan upang magtamo sila ng mga galos at pasa sa katawan. Agad itong nireport ng isang concerned citizen sa tanggapan ng ating kapulisan sa Barangay Jesus de la Peña at agad inaresto ng mga responding police ang nasabing mga sospek. Sila ngayon ay nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat. Ito si Kaagapay Chris Pati. Oplan Dandillo, anunsyo publiko. Hiatid mo, Corporal Pati. Paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran para maiwasan ang maging biktima gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito ang mga pamamaraan upang makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para naman po sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. Okay, salamat kay Corporal Barameda and then kay Corporal Pati. At naman pong ihahatid ang mga activities, programs, projects, and accomplishments ng tanggapan po ng ating Chief of Police, Colonel Benliner Capili. Ihahatid po yan ng aking co-anchor, ang aking kaagapay, Julius. Yes, partner, para sa activities and programs ng Marikina Police Station sa nagdaang linggo, gusto lang nating ibalita sa inyo na ang Marikina City Police muli ay naglungsad ng tinatawag nating Anger Management Series, kung saan ang mga participants po dito ay ang ating mga 24 police lieutenants na kung saan ay nagtapos lang din last week ng kanilang Values Leadership Course. Ngayon naman po, this week sa kanilang Anger Management Series, ito po ay
ay kakapalooban sa loob ng 3 linggo. Meron silang 4 hours a week na seminar, no? Ito po ay pinasinayaan ng ating katuwang at laging katulong sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga police officers dito, no? Yung ating Bless Our Caps sa pangunguna ng ating pastor na si Joselito Titus del Rosario. Kung saan, partner, yung programang ito ay kanilang naging panauhing tagapagsalita ang aming PNTS Director, si Police Brigadier General Bernard M. Banac. Gayun din, partner, nung last na November 12, gusto nating ibalita sa inyo na ang Marikina City Police Station ay matagumpay po na nailunsad yung ating tinatawag na Duterte Legacy. Ito po yung Barangayanihan Caravan towards National Recovery, o yung pong ating tinatawag na pamana ng pagbabago. Ito po ay naganap sa Marikina High School sa Barangay Concepcion 1, kung saan po ay naging katuwang ng Marikina City Police Station ang ating Marikina Local Government Unit, ang ating DILG, DSWD, TESDA, DOLE, CESLAV Event Management Incorporated, Armscor, Angels Burger, at ang ating pong Marikina City Police Station. Ito po yung mga nakatulong natin para maghatid sa ating mga kababayan, sa ating mga napiling mga beneficiaries ng nakapagbigay po tayo sa kanila ng mga tulong. Hindi lamang po nagkaroon din po tayo ng mga livelihood program, projects upang maturuan natin yung ating mga kababayan na makapagsimula po sa mga maliliit na negosyo. Ito po yung ating mga nakatuwang na mga ahensya ng gobyerno, no? Dinaluhan din po ito ng ating Vice Mayor ng Marikina, si Vice Mayor Marion Andres, Councilor Boji Bernardino, at naging panauhin din po natin dito ang minamahal naming District Director, si Police Brigadier General Orlando Yebra Jr. At kasama din po ang aming Chief of Police na si Police Colonel Benliner Capili. At gayon din, partner, binabalita ko sa iyo na ang Marikina City LGU sa pangunguna ng aming City Mayor ay nagkaloob ng isang brand new ambulance para sa Marikina City Police Station. Ito ay kung saan may magamit ng ating kapulisan sa pagsasaayos ng ating mga pangkalusugan, hindi lamang sa ating pangkapulisan, kundi para makapaghatid din ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan dito sa bayan ng Marikina. So far, partner, yan yung ating activities and programs for the past week ng Marikina City Police Station. Balik sa iyo, partner. Happy viewing! East Travelers Club, Marikina Square and Compass Club, and Marikina Fraternal Order of Eagles. Ganyan din kay Miss Flory Nicolas and Miss Sharon, LTO Diliman. Ganyan din kay Miss Adel Pabic, Chief LTO Diliman. Ganyan din kay Miss Roda ng San Pedro, Laguna. We have 20 minutes after 12 o'clock. Batiin ko na rin si Attorney Eric Valero. Sir, thank you po sa public service namin. Ganyan din po kay Attorney Mau, kay Attorney Sherwin, kay Rox, and kay Jean. Ayun, ang District Director po ng Eastern Police District and the Command Group of EPD. Greetings come from Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Siyempre, ang bumubuo nito, partner, di ba? Habang inaantabayan na natin, partner, kung sino yung available natin ngayon, atin pong makakadaupang palad ang from officer coming from Bureau of Fire at ang officer po natin from the National Capital Region Police Office, Assistant Chief Regional Operations Division. Antabayan na natin, partner, no? Yung mga matitikas daw na operation section ng Marikina, Police Corporal Angelus Ryan Angel, Police Corporal Abelia Ryan, Police Corporal Stevenson Alasigan ang. Siyempre, secretary ni COP, no? Hindi ko makita yung 20 minutes after 12 o'clock, aking kaagapay Julius. Yes, partner.
Atin pong inaantabayanan ang pagpasok ng ating panayam with the Acting City Fire Director, Bureau of Fire Marikina. Wow! Saludo ako, babae, Fire Director. Fire Chief Inspector Ana May J. Legaste. She's born in General Santos City. PNPA Sambigkis class of 2003. Shout out daw kay Daryl. Daryl, I miss you. And din kay Ana, kay Cherry. Bumubuo din ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Inaantabayan na pa rin natin sino yung nasa kabilang linya natin, ang National Capital Region Police Office Assistant Chief ng Regional Operations Division. Tama ba ako? O yung sa fire? Partner, kasama na natin si Ma'am. Yung nasa fire. Okay. Sa fire natin. Fire chief natin. Napakapalad po natin. Muli po, atin pong ipinapakilala si Police Chief Inspector Ana May J. Legaste, Acting City Fire Director, Bureau of Fire, Marikina City. Magandang tanghali sa inyo, Chief Inspector Legaste, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon po. And before mag-start sa aking time sa this morning, gusto ko lang pong magpasalamat sa local government unit of Marikina because we are so blessed. Yung local fire service po ng Marikina is so blessed because sobra-sobra po ang support ng local government po sa amin. Thank you so much. In fact, yung substations na meron po kami ngayon, lahat po ay galing sa local government ng Marikina. Lahat donated. And the fire trucks that we have naka-station sa aming mga substations, galing po sa local government ng Marikina City. Sa ating most loved Mayor Honorable Marcy Chodoro, sir, sa iyong supportive also na Vice Mayor and the City Councilors, sa lahat ng mga taga Marikina, thank you so much sa warm welcome po sa akin dito kasi knowing that ako po ay isang probinsya girl kasi po this is my first time po na ma-assign sa NCR and this is my first duty in the National Capital Region because I'm a Mindanaoan girl. Thank you so much sa warm welcome sa inyong lahat. Thank you. Partner, nakita mo naman yung mga sinabi ni Ma'am Legaste, no? Kung gaano talaga kasuporta yung LGU namin dito sa Marikina. Kaya ma'am, mapalad ka ma'am na ang unang assignment niyo po sa NCR, sa Marikina po kayo dinala ma'am. Well supportive po ma'am ng ating LGU talaga dito. That's true talaga, sir. I'm so happy. The time na first day ko po dito, na-appreciate ko talaga na it's just like a little Davao City. Kasi nga, first yung na-appreciate ko is yung sobrang linis ng city po. Sobrang bait ng mga tao. And of course, yung sa local government po. Ever since, noon pa naman talaga yung mga previous marshals, walang nabago po. And so, I'm so thankful kasi nga lahat pinoprovide po. Sobra-sobra. Thank you. Yes po, ma'am. Ma'am, umpisahan ko na po yung questions ko po, ma'am, sa inyo. Okay po. Kumustahin lang po, ma'am, namin dito kumustahin lang po namin yung BFP natin dito sa Marikina. And in regards po sa mga personnel natin. At saka po may ilang substations po ba ang Bureau of Fire po natin dito sa Marikina, ma'am? Okay. For now, the local fire of Marikina City, meron po tayong 134 personnel. Ito po'y nagmamand ng 5 substations and 1 central station. Ito pong substations natin, lahat po donated ng mga barangays. And then strategically na placed po siya
na makover niya yung 2 or 3 barangays in the city. Ayun po. Ayun po, ma'am. Eto ma'am, medyo curious lang din po yung ating mga tagapakinig kasi minsan madalas naririnig ko po ito sa ating mga kababayan sa iba po nating mga ano. Gusto po namin itanong ma'am, bukod po ba ma'am sa mga insidente po ng sunog, ano-ano pa po ba yung mga concerns sa priorities, saka po yung other duties and responsibilities po ng ating BFP para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ma'am? Ay, okay. Actually, the Bureau of Fire Protection with the main duties, yung sa fire prevention, sa fire suppression, the emergency and rescue services, and we do have fire education. For now, sir, yung Uplan Ligtas na Pamayanan po namin, modified po, it's because of the present health situation. So, yung dating supposed to be, we do have barangay ugnayan. Ngayon po, usually, kung mapansin nyo po, meron po tayong daily activity na yung mga fire trucks po natin ay nagkakandak ng Uplan Ligtas na Pamayanan on the road. Ito po yung continue po yung mga paalala sa mga kababayan po natin na for now, hindi natin magawang makipag face-to-face sa kanila, mag-visit sa barangay kasi nga hindi pa po totally allowed. And then, just recently, nagkaroon po tayo ng Uplan Jose Marichan. Ito po yung Uplan Ligtas na Pamayanan in Our Hearts, with the hazards and emergency advocacy through Recorrido towards fire safety. Kung mapapansin niyo po, sir, sa mall, ngayon, meron po tayong mga personnel na naka-dispatch doon sa, particularly po sa SM Marikina, na makikita po natin yung mga bumbero natin doon na do playing of the fire safety tips, giving yung tinatawag namin na QR, na kung yung sa QR code na pag i-scan mo po yun, doon lumalabas po yung mga fire safety preventions and fire safety tips, sir. At saka alam mo partner, yung ating Bureau of Fire Protection na napaka-active nila dito sa Marikina rin, no? Lagi natin yan nakikita, sa kakatuwang natin yan sa paglilinis ng ating kapaligiran dito sa Marikina. Tandaan ko, pag may mga nakikita tayong mga daan dyan, mga kalye na ano, andyan yung Bureau of Fire natin para magkaroon ng road clearing, no? Ma'am, bukod pa ma'am sa mga programang nabanggit po ninyo, meron pa po bang ibang programa yung ating Bureau of Fire na ipinapaabot sa ating mga kababayan dito sa Marikina na may kinalaman po sa panahon po ng pandemya natin kinakaharap ngayon? Sa ngayon, sir, we do have yung via Zoom na yung sa organization, continuous organization of the fire brigades. More on lectures muna kasi we cannot conduct the physical, yung tarawag namin na drills sa ngayon. Supposed to be kompleto po yan. Meron po kaming lectures and then yung sa finale po, yung mag-conduct po kami ng drills. For now, na-hold muna. And then, ongoing din po, sir, yung periodic inspection natin sa mga business establishments. It's because gina-prepare lang po natin yung sa incoming business one-stop shop by this coming January, sir. Ayan. Pagdating naman ma'am sa sa datos po natin dito sa sa Marikina, pagdating po sa datos natin na sa mga sunog po. Kumusta naman po ang datos natin pagdating po sa mga insidente ng sunog dito sa Marikina sa taong kasalukuyan po compare po sa last year? Yun po yung recently na nalaman ko, sir, sa data kasi nga po bago lang po ako dito. It's just about 10 days. So based on the data, sir, we are so happy to say na isa po ang Marikina na pinaka-calm city, pinaka-peaceful city. Almost na po siya magiging fire-free city.
So Thanks, God. parang pinapakita niyan ma'am na yung talagang maingat yung mga taga Marikina no pagdating po sa bagay na yan sa sunog no. Yes po sir, kasi po Mm. napag-alaman ko din na nung nagtatanong-tanong po ako dito kasi nga bago nga po, ang sinabi po nila na ang City of Marikina po is wala pong parang masasabi nating congested area na talagang just like the other cities. Ang sabi nga po nila, wala daw tayong informal settler kasi nga po yung dating fire-prone area na determined natin, sa ngayon po ay sa awa ng Lord, hindi na po siya considered as fire-prone barangay. Ayan. Partner, baka may gusto kang itanong kay Ma'am Legaste. Partner. Okay, hindi impressed kasi ko no kasi as acting city fire director babae. No, alam niyo naman kami mga babae, 'di ba mama no? Fire Chief Inspector Legaste, kaming mga babae, pag nilagay mo sa mga ganyang posisyon, ibig sabihin kasing tibay ni Gabriela silang yung dibdib namin. Di ba, no? Sabi nga ni ma'am kanina, she came from Mindanao area. So, aking kaagapay Julius, since sabi nga natin, impressed si ma'am na ang City of Marikina is very cooperative, yung lalo na yung lokal na pamahalaan ng Marikina no sa ating mga kapulisan, and that is also one factor no kaya nai-inspire yung ating mga kapulisan kapag cooperative yung local government unit na kanilang Tama, partner. kinalalagyan. Kasi one inspiration is whatever kind of program, whatever kind of project na gusto mong isulong, if no one would support you, that's useless. So from Mindanaoan, no? Mula sa Kamindanaoan, narito ngayon sa atin at mapalad ang Marikina dito sa ating acting City Fire Director who also responded, partner, no? Na talagang tuwan-tuwa si ma'am sa support na ibinigay ng Marikina, and she's very much inspired working in Marikina. So ngayon, partner, will I drive a question for Fire Chief Inspector Legaste? Yes, partner, kung may bibigay kang katanungan kay ma'am, bago ako magbigay ng huling katanungan kay ma'am. May huli ka na palang katanungan. Ito Wala ay pa naman, ikaw muna. inspirasyon ito sa mga dinatna naman ni Fire Chief Inspector Legaste sa mga dinatnan niya na ika nga ay mga kagawad ng Bureau of Fire diyan po sa Marikina City. Since bago nga si Mama, no, meron po ba kayong sa kanilang existing programs, projects and activities, any other things na you would like to add, Mama, no, sa lalo pa pong ikagaganda ng serbisyo ng Bureau of Fire sa pamahalaan o sa mga mamamayang tiga Marikina? So with that, ma'am, honestly, I'm so grateful sa mga previous marshals and sa lahat ng taga Marikina. Ang masasabi ko lang is ituloy lang po natin yung what we've started right on the fire safety and prevention, kasi so far ang galing po talaga ng mga previous marshals na nandito, and so I'm happy with that because yung pagstay ko po dito ngayon, kumbaga positive talaga yung pag-receive ni Honorable Mayor nung time na nag-courtesy call po ako, ma'am. Kasi nga, with the previous marshals, hindi po masasabi natin na talagang they are doing good talaga, ma'am. And with the programs, plans ng Bureau of Fire Protection, we will continue and rest assured na
kung ano man yung naumpisahan na talagang tama, patuloy lang po namin at we will keep on, kumbaga, subrahan pa namin, higitan pa namin. At of course, yung mababait na personnel ng BFP Marikina, tuloy lang po. Sana walang pasaway. Thank you. Ayun pa. Okay, partner, bago mo ibigay yung last question mo, no, kay Fire Chief Inspector Legaste, nagpapaabot ng pagbati ang ating ZOP sa Kaagapay Class 96. Gayon din sa ating bagong Chief PNP kay Police General Jonardo Carlos at syempre kay Police Major General Rodel Sermonia, newly designated acting Chief Directorial Staff. So, okay, partner, drive it. Ayun. Partner, sa akin naman sa panghuli lang para kay ma'am, para naman to sa ating mga kababayan dito sa Marikina. Gusto ko lang hingan si ma'am ng pananalita kung ano yung mga gusto niyang gustong sabihin ni ma'am para sa ating mga kababayan, kung ano yung maaasahan ng ating mga kababayan sa ating Bureau of Fire, at saka kung may mga maibibigay si ma'am na mga paalala o tips para mapanatili nating ligtas ang Marikina sa sunog. Yun lang po, ma'am. Okay. Go, ma'am. Okay, partner, bago mo pasagot yan, sa ating Fire Chief Inspector Legaste, tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL ay tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, muli po nagbabalik ang inyo abang lingkod. Siyempre kasama pa rin aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. Partner, batiin ko lang si ako po, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro. Gayon din si Police Corporal Bel Flores, P. Cruz, NUP, Secretary ni COP. Gayon din si Precious Joy at saka si Jasmine Elaine from COP. Okay, balik na natin ang ating Fire Chief Inspector Legaste. Muli po, nagbabalik ang nyabang likod at ang aming panauhin, ma'am. Yes po, Hello ma'am. po, ma'am. Good afternoon po, ma'am, sir. Yes, Thank ma'am. you. Sige po, ma'am. Ibigay po natin Go yung ahead. ating mga pangapaalala pa sa ating mga kababayan para mapanatili pong ligtas natin yung Marikina. Ay, sa lahat po sa atin dito sa Marikina, continue lang po natin yung naumpisahan nating fire safety prevention programs na talagang ang ganda-ganda po. We started it right. I'm just praying na this coming month of December, the last month of this year, na sana po wala. Kasi walang sunog na maitala. Kasi nga, for this November, meron na po tayong isa. Hopefully, this would be the last for this November. And then, sana walang ma-damage na property and more so, walang ma-lost na life this coming year end. Tama. So, I'm praying also that this city will be one of the fire-free and fire-safe city in the country. And I would like also to add na with the recent BFP Modernization Act namin, it is expected na yung
vision ng Bureau with a modern fire protection agency ay sana with this 10-year program, modernization program, talaga pong ma-feel not even in Marikina City lang, kundi sa buong Pilipinas yung pag-modernize ng Bureau of Fire Protection. Yes, ma'am. Iyon. Yes. Okay, Okay po, ma'am. maraming salamat. Muli, partner, sa ako, ating aking City Fire Director, Police Fire, Chief Inspector Ana May Ligaste. Ma'am, saludo po. More power and God bless everyone. Maraming salamat po, ma'am, at patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at manatili po tayo na maging isang lingkod ng bayan at kaagapay ng mamamayan. Thank you po, ma'am. God bless po. Thank you po, sir, sa inyo, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, watching daw from Sean Fire Station. Batiin mo natin yung nasa live streaming natin, ano? Napupuno tayo kay Perlito and Boyeta Gonzalez. Maraming salamat sa inyong magkapatid. Pastor Anton Birol is watching. Magandang hapon po. Regards daw to all Eskas Mabitas from Vicky Caramto. Police Corporal Aiza and Karen. Siyempre sa aking pilot, si Police Corporal Mark Clado. And then, Police Lieutenant Arvin Kabagi. Lalahatin ko na, partner. Binabati ko ang substations ng Marikina City Police Station from substation 1 to 8, partner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Batiin din natin, partner, yung ating... pamumuno, syempre, ng ating COP, Police Colonel Penliner Kapili. Yes. Partner, batiin din natin yung ating mga magigiting na SRU Sabi ko sa'yo, tulungan mo ako di ba? Andyan sa harap mo Partner, wala akong extra phone para mabasa yung ano natin phone lang gamit ko. Partner, binabati natin yung ating team SRU, SWAT Marikina, sa pamumunan ng kanilang team leader dyan, si Police Lieutenant Jeric. Lieutenant Jeric de los Santos. Classmate. Partner, meron tayong pabati rin dito, ha? Gusto nating batiin si Police Brigadier General Valeriano De Leon, newly designated Director for Operation. Police Brigadier General Antonito Cirujales, Director po ng Health Service natin. At si Police Brigadier General Banak, ang ating Director ng PNP Training Service. Magandang tanghali po mga sir at congratulations po. Siyempre, alam mo yung ating bagong Chief PNP, napakabait niyan. Oo. Wala pa ba yung ating isang makakasama partner? Muli nating binabate ang East Travelers Club, Marikina Square and Compass Club, Marikina Fraternal Order of Eagles, District Director of Eastern Police District, si General Yebra, no? Ang ating EPD and Command Group of EPD. Nasa kabilang linya na natin. Yun. Okay, tulad po ng ating nabanggit, ano? Mapalad po tayo, nasa kabilang linya po natin ang Assistant Chief Regional Operations Division sa katauhan po ni Police Lieutenant Colonel Romeo Sotelo Panal ng National Capital Region Police Office. Magandang tanghali po, Police Lieutenant Colonel Panal. Yes ma'am, magandang tanghali po sa ating lahat, sa inyo pong
Dalawa po kay Mama Flory Gabitan at kay Police Lieutenant Julius Criste, at ganoon din po sa lahat po ng nakikinig po sa atin dito sa himpilang ito. Ganoon din ma'am, binabati ko rin po bago ako magpatuloy yung aming command group na ang acting chief regional staff po natin, si Police Colonel Nicolas D. Torre III, at yung masipag naming Deputy Regional Director for Operation, Police Brigadier General John A. Arnaldo. Talagang pag magtrabaho to, talaga ma'am, nakatutok po talaga to lalo na sa NCRP po ma'am. At yung DRD po namin, si Police Brigadier General Benjamin C. Acorda Jr. at ang ama ng NCRPO, ating Regional Director, Police Major General Vicente Dupa Danao Jr. po ma'am. Yun. Okay, Magandang tanghali po sa atin. Sir, magandang tanghali hapon. po, sir. At salamat po, sir, sa Partner. pagkakataon na naibigay niyo sa amin, sir. Sir. Partner, may tatanong lang ako kay Lieutenant Colonel Panal. Yes, ma'am. Napansin ko po, nabanggit niyo po ang pangalan ni Police ni Sir Torre, Nicolas Torre. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Siya po yung nasa- acting chief regional staff po natin dito sa NCRPO. Member po ng command group ng NCRPO po. Opo. Soon to be, Okay. ano na po to, Brigadier General po, ma'am. Alam sa Brigadier General na po si Sir. malapit na. May May order nakasama na ba? ko po siya. Nakasama ko po Ah, siya gano'n? when he was assigned in Fairview, no? Thank you very much. Okay, partner. Medyo nagugulat kasi ako, partner, sa boses niya, Police Lieutenant Colonel Panal. Announcer ang boses, Baba. partner. Announcer. Pwedeng maging Mababa na. co-anchor, partner. Oo. Wala, ma'am. Go ahead, partner. Sir, Go ahead. Sir, magandang tanghali po ulit, sir. Sir, kamustahin lang po natin sana yung ating kapulisan dito sa buong NCRPO. Lalo na po, sir, nung ibinaba po ng IATF sa Alert Level 2 ang NCR. Ano po ba, sir, yung mga naging adjustment natin pagdating sa deployment ng mga personnel natin, sir, sa baba? Yes, sir. Una, sir, pagdating po sa kung kakamustahin po natin yung ating mga kapulisan, bali nasa maganda naman silang kamay nasa pamamahala po ng ating Regional Director, si Police Major General Danao, at alam ko weekly or monthly nag-visit siya sa mga station. Recently nag-visit po siya sa lahat ng station na nagkaroon ng talk to men. Tinatanong niya kung ano yung mga problema ng mga PNCO natin or maging ang officer para at least makatulong rin siya maski paano. At naniniwala ko na sa kanyang leadership maayos naman po ang mga problema rin sa NCR. Ngayon, sir, sa deployment naman po natin sa Alert Level 2 in NCR, ngayon medyo bumaba na talaga at alam natin marami na pong tao sa labas dahil nga dito nga sa binaba ng ITF, yung alert level, marami na nga siyang based sa provision, sa guidelines po. At open na po siya sa public, no, katulad ng yung mga venue meeting, yan meron na, open na rin siya. 50% ang allowed na pwede nang umattend ng mga ganitong meeting conferences, provided dapat vaccinated yung mga umaattend ng meeting na ito. Then kung outside naman siya, nasa 70% naman. Bali halos ganoon naman ang procedure. Same rin siya with the amusement park, sa mga billiard hall, internet cafe, yon, halos lahat meron namang halos pare-pares yung provision sa alert level 2. Pagdating naman po, sir, sa deployment naman po natin, sir, sa ngayon po, sir, yung compare natin sa alert level 3 and 2, during alert level 3 na ang una yung granular lockdown natin, sir, nasa medyo mataas siya, nasa around 339, mga ganun ang natin Pero nung pumasok yung tong granular yung alert level 2, kasi nakapokus lang to medyo magandang strategy dito para natututukan talaga, sir, yung yung kung ano lang talaga yung
may COVID at doon nakatutok yung pulis natin, nakabantay talaga para walang makalabas na Opo, sir. mga COVID positive. Kaya maganda itong alert level dahil very effective dahil sa ngayon na medyo mababa na sa NCR, nasa almost sa 300 plus na lang Based sa daily situation report na sinasabit namin sa DO, talagang mababa na lang siya. No? Ngayon, sa granular lockdown natin sa NCR, nasa 14. 14 na lang yung granular lockdown natin. Konti na lang, nasa 14. Okay, sir. Previously, nasa yung alert level 3, nasa 239. Ang deployment natin doon, nasa 1,621. Pero ngayon, 14, nasa 98 na lang. Kaya medyo bumaba yung deployment natin dito sa alert level, pero na-convert naman siya sa ibang ibang areas. Doon naman na nag-focus kasi dito yung COVID case natin dito medyo na kokontrol na dahil nga una yung continuous vaccination ng gobyerno para sa community at ganoon din sa PNP. Kasi ngayon, lahat in-ensure naman natin na lahat ng madideploy dito sa granular lockdown, sa vaccination site, sa QCP, sa law enforcement checkpoint, sa DCP. So, marami tayo panong deployment rito sa NCR. Pagdating sa alert level 2, continuous pa rin naman siya ang deployment natin. Bali, yung total ng deployment natin rito, umabot rin na sa 6,000. Nasa 6,000 sa alert level 2 as of November 14, meron tayong 6,123. Pero nung alert level 3, nasa 6,524. Ang marami ritong deployment natin yung sa yung sa Undas. Continuous pa rin yung yung deployment natin kasi wala pang in-ensure natin na talagang ma-implement pa rin yung 30% capacity kaya baka dagsain, although lagpas na siya sa sa yung All Souls Day, All Saints Day, di ba, November 1. Pero meron pa rin tayong deployment ron around nasa 2,000 pa rin no? Bukod doon at doon marami naman. Ang kagandahan rito sa ang kagandahan rito sa alert level 2, no? Based sa data natin, may yung alert level 2 natin, no? Medyo bumaba yung 8 focus crime natin. No, from kasi no alert level 3 nasa ang crime incident natin rito nasa around 23.14 average siya, daily average. Pero ngayong alert level 2 nasa 80 na lang. Kaya medyo effective rin dahil nga sa yung continuous supervision ng kapulisan natin, lalo yung mga PCO natin, mga officer, at yung red teaming. Malaking bagay rin paano yung red teaming na pinatutupad kung saan ma-check kung tama ba yung ginagawa ng mga kapulisan natin sa baba or hindi. At least doon na-check na agad. At yun siguro ang mga factors na kung bakit maganda yung record natin dito sa COVID and yung napababa yung 8 focus crime natin sa NCR. Sir, gaya nga po ng nabanggit niyo po kanina, no, na napansin po talaga natin na talaga namang halos bumabalik na yung normal na sitwasyon sa labas, sir, no? Nakita natin na ang dami na pong tao sa labas. At saka ang isa pa po dyan, sir, nalalapit na din po yung Kapaskuhan. Ilan po yan, sir, sa mga indikasyon ng posibleng pagtaas ng krimen sa mga darating po na araw? Sir, ano po yung gusto ninyong sabihin at ipaalala sa ating mga kapulisan upang sa gayon ay mapigilan po natin yung kung sakali po ay pagtaas po ng krimen sa buong Kamaynilaan? Talagang ngayong malapit na yung Pasko, talagang na-expect talaga natin yan kasi yung tao ngayon medyo talagang busy sa mall, sa park, sa mga restaurant, kung saan masarap kumain, mga gano'n Talagang hindi natin mapigilan, lalo na nga nag-alert na level 2, talaga medyo maluwag na. At kwento ko lang yung isang insidente
sir, sa ano, Yes po. yung kasi kumari ko kita mo nasa ano na siya, nasa restaurant. Nasa Yes, sir. dulo na nakawam pa. Sabi ko talagang ganyan ng ano ng mga natin, mga kawatan talagang marunong silang manlanse. Kaya pag nalanse, doon na sila papasok, no? Kaya malaking bagay talaga kung yung kapulisan natin ay na ipiprepare natin, ay ihanda natin. Na dapat yung mga officer natin na well properly supervise their men in implementing what is the directive coming from the higher quarters. Dapat ganun sinusupervise pa ano yan dapat 90% ano, di ba? 95% supervision, di ba? Tapos 5% distraction lang, di ba? Dapat mga ganun talaga eh. Then yung sa mga PNCO naman natin, yung mga nagpapatupad na ito, dapat sa puso rin dapat nila pag nautusan ng mga officer natin, sundin dapat kung ano yung mga directive na binabasa nila para kasi ito namang mga instruction para mapalesen natin yung crime incident, lalo na ngayong magpapasko, pinag-isipan po yan, pinag-aralan at galing po yan sa headquarters. No? Kaya malaking bagay po sir dito kung yun nga yung red teaming. Yung red teaming, isa sa mga factors to para yung implementation coming from higher headquarters ma-implement talaga ng tama through this red team personnel natin. Yun po. Napakahalaga po talaga sir yung talagang maximum police presence ng mga police natin no, sa ating states. No? Yes, partner. Kasi nga. Yes, partner. Baka may gusto kang sabihin, partner. Hindi, napaka-interesting nung dinidiscuss ninyo. Dapat pala, mas earlier pa natin pinasok ang ating butihing Assistant Chief ng Regional Operations Division, partner. Segundo na lang nalalapit natin, pero parang umiinit natin ang lakay, no? Punong-puno. Oo nga. Medyo kinapos tayo sir sa oras, sir. Ganun ba? Oo nga sayang. Oo nga Kasi anyway, maganda pa there is always the second time. May we request for the second time for sige, Police Lieutenant Colonel Panal? Kasi kahit ako, partner, meron din akong query Natakal lahat ni Sir, ang lahat ng mga ginagawa nila. Pero may in particular tayo ngayon na pinagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan, ito nga paglabas ng mga kabataan. Pero partner, we only have seconds, ano? So ako na siguro yung hihingi ng message ni Police Lieutenant Colonel Romeo Sotelo Panal, sir. Ang masabi lang natin sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon dito sa station na ito, na ngayong papalapit na at marami ng open na malls, restaurant, at expect natin pag hindi natin nabantayan, marami na rin pong magsasalisi po sa atin, no? At yung crime naman na naman yan na hindi naman siya 100% na makukumit yan unless na hindi tayo aware Katulad nga yung sa element ng crime, di ba? Desire, opportunity, and capability. Ngayon sa PNP, yung opportunity nila to commit crime, pag nandyan yung police presence natin, mawawala rin yan. Pero ganoon din yung sa mga natin, sa mga community natin, kung aware sila na yung ganung elements na dapat wag nilang bigyan ng opportunity yung mga community natin. Katulad yung kasama namin. Okay, maraming salamat. We are very sorry, partner. Sige. Umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. May we request again this coming Tuesday para kay police. Sige, para Sir, maraming salamat po. So, umabot na naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam, partner. Magpaalam ka na sandali. Segundo na lang, partner. Okay, maraming salamat po ulit sa lahat ng ating mga naging tagapakinig sa tanghaling ito. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie, at magandang tanghali po, pagpalain po tayo ng Diyos.
Okay, maraming salamat sa aking partner. Greetings for Brother Imad Amar, Vice President Foreign Affairs, Foreign National Keepers Network. So once again, sa ngalan pa rin po ng Lingkod ng Bayan Media Action Group, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Gipit na tayo sa oras. Maraming salamat, Jigger. Ito po ang Abang Lingkod. Glory Gabitan, magandang tanghali, Bansang Pilipinas.